guys, it's 11:15 and hindi ako nako-vlog agad kasi meron akong ginawa. So now it's my free time after I entered everything sa computer ko. I read my Bible and I'm so happy. I'm so happy with the Word of God, guys. Like sobra talaga grabe this week. Kahapon inaway ako ng customer ko sa online shop. And then, nakaka-tense yung aking masterals. And then, alam niyo ba guys, yung bakasyon natin na supposed to be pang September. Nagkamali ako, nag-enter ng system. Nalagay ko siya ng November vacation. And my problem is, hindi siya makakancel hanggat hindi yung mismong director or yung higher office ng Taif cluster mismo ang magka-cancel. So, that's a headache. So basically, since yesterday, my world is upside down. And then, thank you so much, Holy Spirit. Yung cellphone ko guys, nananadya. Thank you so much, Holy Spirit, because when I came here on duty, talagang nararamdaman ko na sabi ni Holy Spirit, read your Bible. Read your Bible. Because I think, really God knows that I'm already full sa nangyayari sa akin. Then after I read my Bible, God's grace is sufficient for me. When you say God's grace is sufficient for me, God's favor and power is sufficient for those who believe in Him, and He will be the one who will give you the ability to surpass every hardship and trials that you have right now. And it really comforted me a lot because I needed that comfort from the Lord, honestly. So God's favor and power. When you say God's favor, guys, God's favor is like pabor ng Diyos. This is the divine approval of God, meaning it's up to Him whether He will give that to you or no. Then the fact that, I know that I am under His will, it really comforts me a lot kasi whatever is happening to me right now, I know that it's mahirap sa mata ko and masakit sa puso ko yung nangyayari kasi hindi ko nga alam. I should be very relaxed because I know that God is in control whatever this mayhem that I have been encountering right now. And really, nakaka-relax siya. Kasi, ba't ako nasa-stress sa masteral ko, guys? Kasi supposed to be ang masterals namin, may 6 na exam sa buong month. And then, 5. Sa 5 exam na yon, yung professor namin or yung doctor namin, gusto niyang makapasa kami ng at least 2 lang doon. Then because of the bagyo and everything, natirang araw na lang is 3 araw na mag-meet kami. So 3 exams na lang and you have to pass 2 of those exams in which it's not easy at all because it's comprehensive exam, essay about research. So nakaka-stress yun kasi ilang beses niya sinasabi na if you fail my exam, you have to enroll research statistics. Oh my gosh guys, research statistics it's not for the weak heart. Dagdagan pa kahapon na ang kasal ko ay September pero ang ticket ko na ang vacation na nabook ko is November. And then nadagdagan din kahapon merong naninira sa akin sa aking online shop. Perfect. Nabasa ko nga sa 2 Corinthians chapter 12. You have to be delighted on whatever is happening to you. You need to accept the fact that you're very weak so that God's power within you will overpower your weakness. And then after everything, you can say to yourself that nalagpasan ko to because of God. This is all because of the glory of the Lord. So, yeah, right? And it's very hard to grasp if we are not a Bible reader. Kasi maraming question na, kung mahal talaga ako ng Diyos, bakit niya ako kailangan pahirapan? Well, actually, God did not promise us that He will remove all of the hardship. But He promised us that He will always be there, giving us strength and guidance as we go along our hardship in lives. Boom! Drop the headset. I am going to study my research because we need to study because biniyayaan tayo ng Panginoon ng oras na magbasa. Epidemiology. Ang masasabi ko lang guys, research statistics from a person who stopped her education for almost 13 years, who doesn't care about physics at all. It's not easy and it's good na nasasabi ko na it's not easy kasi for sure I really rely on the Lord right now guys. I don't rely on my own understanding. I know may naiintindihan ako
But I will never to myself say to myself that I'm intelligent kaya ako naintindihan. I understood that specific topic because God made me understand that topic, and I will pass this exam, Lord willing, if He wanted me to pass, because of the Lord. The Lord and Lord alone. Praise be to my Lord and Savior Jesus Christ, and all of the glory belongs to God alone. Tiring! Hindi tumunog yung phone ko. Hindi siya KJ ngayon. Guys, dito na lang tayo kumain sa labas. Gusto ko sana kumain dun sa loob dun sa ng doktor ko kasi may tao. Hindi naman siya taga dito. I mean, hindi niya ito office, pero dun siya nakaupo. Gusto ko sana dun kasi pag dito ako, pag nga ako, kita ko ng pasyente. Anyway, guys, alam niyo ba na perfect ko na talaga ang pag-marinate ng chicken breast ko. I love chicken breast na. See, this is a chicken breast, but akala mo boring yan. Pero punong-puno siya ng lasa. Sobrang malasa, guys. Minarinate ko na ito siya for 2 days. Hindi dahil 2 days ko siyang minarinate, pero tinamad akong lutuin siya. So, it has been marinating for 2 days already. And it's soft. Hindi siya parang bubble gum. Kasi alam ko na siya kung paano siya lutuin sa air fryer. 210 degrees Celsius, 20 minutes on the other side, 20 minutes on the other side. And you will have a perfect grabe. Favorite ko na talaga ang chicken breast. Dapat pala talaga minamarinate siya para ma-enjoy mo yung full flavor. Pag hindi siya marinated, hindi ko kayang kainin ang chicken breast, guys. Masyado siyang dry. Maya-maya akong kainin yung carbs ko. Yung udong. Yung pinrepare natin. Kainin ko muna-una yung protein ko. Then later, gumawa ko diba kagabi ng sabaw. Sabaw na udong na may upo. Wait lang, message sa akin yung medical director ko na. Okay, wait lang po. Subok mo na ako. So this is the main highlight, yung aking udong. Hindi ko alam guys kung alam niyo yung udong, but I think hindi lahat ng tao alam ang udong. May mga specific places lang sa Pilipinas ang alam ang udong. Usually mga taga Mindanao kagaya ko alam nila ang udong. Medyo dry yung udong ko. Yung udong ko nilagyan ko ng patola ba siya? Patola ba siya or upo? Hindi ko alam ang difference ng patola at upo, guys. Tapos nilagyan ko siya ng mamasitas, chop suey and pancit mix para may flavor na siya agad. Lalsa siyang pancit na chop suey. Very unique. A very unique flavor. With chicken breast, oh, perfect. After ko mag-lunch, mag-study ako ulit. Kasi yun na nga, bukas yung aking exam. Update ko kayo guys. Sa exam ko na yan. Na hindi ko talaga alam kung paano ko sasagutan. Pahala ng Panginoon. Kain muna tayo guys. Lalagyan ko ng carbs yung aking manok. Perfect. Thank you Lord. Kain guys. Guys, tumawag sa akin yung responsible sa HR. Tapos sabi niya, na-cancel daw from Taif cluster mismo. I-check ko. Tapos, sabi niya sa akin, kailangan may kasama daw ako pag mag-enter ng date sa system para nga hindi ako magkamali. Kasi guys, pag ini-enter namin yung date sa system, Arabic date, so nalilito ako. Then dapat pag nag-enter ka ng date sa system, focus ka talaga, concentrate ka, tapos dapat may kasama ka na, tama, gaganon ka. Kasi hindi na, no turning back, bawal magkamali. Kaya sabi niya, huwag mo i-enter hanggat wala si Hanan. Yung kasamahan ko, naka-off siya ng 2 days. Yung heart ko parang puputok na. Salamat Panginoon. Change my password, sorry. Relax. Yung password mo, pinalitan mo. Baka tapos malak yung system ko, no?
Okay. So, according to here, ganito kasi itsura ng system ng vacation namin, guys. And marami kang titingnan. So, punta tayo sa leave. So, dito ka mag-a-apply ng system. Yes! It's not there anymore! Dito siya. Ay, salamat sa Diyos. And then, pag mag-a-apply ako, hindi ko siya i-a-applyan ngayon. Pero just to check if the 8 days is here. Ay, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh, naiyak na ako, guys. Grabe talaga si Lord. You just really have to trust Him, though. So, it's in Arabic, but we can read that. My 8 days. Yes, my 8 days is back. My 8 days is sobrang emotional ko. Hindi ako makapaniwala, Lord. I mean, makapaniwala tayo kasi si Lord siya. But all you need to do is trust. And it happened. Oh. Oof. Naiyak ako. Naiyak ako kasi hindi, sa totoo guys, hindi madaling magtiwala sa Panginoon pag wala kang root na mabigat. Like, pag hindi talaga full on yung personal relationship mo sa Diyos, mababaw lang. It's very difficult to trust in the Lord. Alam niyo ba ito ko naiyak, guys? Kasi pag nagkamali ka, hindi siya pwedeng i-cancel. Yung kasamahan ko, nagkamali, I mean, hindi yun ang date na gusto niyang iuwi. And then, sa nursing, and then gusto niya i-cancel, pero yung nursing director mismo na maraming alam sa computer, hindi niya na-cancel kasi hindi talaga pwedeng i-cancel ang bakasyon pag once na-enter na sa system. Naiyak ako kasi yun nga yung binasa ko kanina sa Bible na magtiwala ka lang sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Naiyak ako, guys, kasi September yung kasal ko, hindi November. Tapos, kinansel ng Panginoon. And kung hindi ako nagbabasa ng Biblia, siguro nag-breakdown na ako. And worse, probably, I would hate God. Because why would He allow that to happen? Kaya big deal sa akin, guys, na na-cancel siya. Kasi nga mahirap i-cancel pag na-forward na sa Taif cluster, sa big office. Kasi ang issue doon is, paano in-approve ng head ng department mo? Kasi after sa akin, mag-forward siya sa head of department before sa cluster. So, doon pa lang sa head ng department, dapat na double check na. Hey guys, I just cannot believe all you need to do is trust in the Lord with all of your heart and mind and soul, and to really need to, you guys, read your Bible, bro. The Word of God will save you. Trust me. Iyak ako. Hello guys. Good morning. This is the next day. Hindi ako naka-vlog kahapon. Alam niyo kung bakit? Naiwan ko kayo dito sa office. That's why hindi ako naka-vlog. But grabe guys, alam niyo, 3 linggo na. Kasi ang klase ko ngayong week, this month ng July is for research. Oh, okay. For research statistics ko, ngayong July is, every Monday and Thursday. So, nakatatlo na wala kaming klase. Thursday ngayon July 24. Most probably, wala din kaming klase. Kasi kahit online class kami guys, kasi syempre, school pa rin naman yung St. Jude. Pag walang klase yung mismong school, yung St. Jude, kasi nga baha. Wala din klase yung mga online. Bawal daw mag-klase yung mga online class. May mga places na walang klase. And I think nasa Metro Manila at ang St. Jude. So, I will try to listen to all of the videos ng lecture niya ngayong araw. Because walang internet connection ang aming hospital. I cannot do anything. Walang internet yung buong hospital ngayon. So, might as well listen to all of his lectures from before, right? Guys, kain tayo. Gutom na ako. Aga ko nagutom ngayon, alas 12 pa lang. Gutom na ako. So, nagbaon ako ng chia pudding.
yung chia seeds ko. And I have decided to eat my proteins first before my wheat bread. Gutom na ako guys kasi kagabi tinatry ko na hindi na ako kumain after ng slight exercise ko. Kasi minsan after ko nag-exercise medyo napapadami yung kain ko. Kaya tinry ko kagabi na around siguro mga 5 PM pa lang kumain na ako ng ganito. Tapos ngayon gutom na ako. Manunood lang ako saglit ng... May pinapanood ako ngayon sa Netflix guys. Ganda. Building a Band. I-enjoy ko. Manood lang ako saglit ng Building a Band. And then after that, magpapatuloy ako na mag-study. Kasi sure ako wala na namang klase. Kain tayo guys. Chia pudding. Chia pudding is good. This is my very thick chia pudding. Hindi ko pala ito inaaraw-araw guys. Although advisable naman siya na araw-arawin. Nakita ko sa research. Ay sa TikTok yung mga nagpapapayat. Pero wala lang. Parang ayoko lang siya araw-arawin. Kakain pa ako mamaya ng tinapay. Yung brown bread ko na rich in protein. Hindi pwedeng ito lang. Kasi pag ito lang kakainin ko, magugutom ako pag mag-exercise na ako. Kaya, kakain pa ako ulit mamaya. Maya konti. Alas 12 pa lang kasi maaga pa. Mga alas 2 siguro. Kakain ako. Guys, alam niyo ba? Anong tawag dyan? Hindi ko na napakita sa inyo guys. Kumain ako ng tinapay na may cheese. Hindi ko na napakita kasi may dumating ako na email na kailangan kong asikasuhin agad. Buti na lang talaga. Salamat talaga sa Panginoon. Wala akong klase ngayong araw. Kasi kung may klase ako ngayong araw, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala kasi si Hanan. Trabaho na yun. Quality department. Pero wala siya. So, kinuha ko muna. But, yeah, hindi ko na napakita sa inyo. Kumain ako ng tinapay. Nag-tea ako. Then, para okay yung tiyan ko. And then, supposed to be guys ngayon, lalabas kami. Lalabas kami mga Pinay. May pa-dinner na libre. May nag-aaya sa amin na mag-dinner. And supposed to be, hindi ako sasama kasi nga may exam ako. Pero, na-touch naman ako kasi talagang nag-adjust sila. Sabi nila, nag-message sila sa akin. Sabi nila, 6 PM na lang tayo alis para nga matapos ko yung exam ko. Kasi sinabi ko na sa kanila na may exam, may nagmamasters ako. Ayoko sanang sabihin. Pero kasi ayoko magmukhang KJ kung ba't hindi ako sasama ngayong araw. Kaya nung sinabi ko yung valid reason na may exam kasi ako sa Thursday, naintindihan naman nila. So, nag-adjust sila. Instead 4 PM yung alis namin, ginawa nilang 6 PM yung alis namin para nga matapos ko yung ginagawa ko. Wala naman din akong ginagawa. Pero na-touch ako. Kasi, alam mo yun, lalabas ka. I mean, since they did that, so we really need to go. That's it. But yeah, lalabas kami mamaya, kakain kami sa labas. And, bye-bye!